Kuha na ng father ko ng sakahin dito sa Barangay Balbalungaw. Nalipat na kami dito sa Barangay Balbalungaw. So nung Pero maliit pa ako noon, sir. pero nung panahon na nagkaroon ng before na nagkaroon ng NPA dito, ano ang buhay ninyo lang? Mahirap, sir, ang buhay namin noon dito. Talagang halos isang kahig, isang tukang buhay ng tao dito sa amin noon. Na nakagisnan ko na yon. Ang kinabubuhay lang po ng tao noon na nagsisibak ng kahoy, binibigkis, yun lang po ang buwan namin noon. Tinitinda sa bayan. O kaya meron ding uling, yun lang po ang naging buwan namin noon dito. So Buhay namin. maliban sa ginagawa ninyong pag-uuling, pagbibenta ng kahoy, ano pa ang pinagkakakitaan niyo dito sa Barangay Balbalungaw? Yun na lang po yung mga pagsasaka namin na paunti-unti ang nasasaka namin noon dahil po saudulan po naman ng mga bukirin namin dito. Yung bang lupa na yan pa sa inyo na yan? O CLT pa lang kung sir yan, hindi pa talaga pag-aari. Inuhulugan namin sa bangko. inuulan sa bangko? Okay. So, magkano naman ang inuulan sa bangko? Bali, sir, depende po yung makayanan ng magsasaka. Dahil ang kwan ng bangko sa amin, 30 years na hulugan. Yung isang hektarya kasi ngayon, bali ang binigay na balor niyon, may 43,000 kapares yung sa akin, 43,000. Pero yun po, bayarin po na 30 taon, ganun po ang kwan sa akin. So, noong taon po na yun, kailan po nag-umpisa na nagkaroon ng NPA dito na lumalapit sa inyo? Ang natatandaan ko, sir, 19 nung nakuha na namin na may umiikot dito na hindi pa namin nakikita 1979. Meron na sinasabing mga umiikot na NPA dito sa bundok, sa bundok. Pero wala pa kaming nakikita noon. Dumating po ng year 1980 yata, 1982, meron na pong lumabas. Nagpakita sa amin yung mga nagliligal na kasama nila. Lalaki, babae. So, paano po ginawa? Yun po, nagpakilala sila na sila pong araw mga NPA, gano'n. Yun nga yung kanila, kami, yung mga sundalo ng mahihirap, yun po ang kanila. So, ano daw po ang layunin nila? Ang layunin po nila, yun, na matulungan ang mga maliliit na magsasaka. Yun po ang talagang Sa pamamagitan daw ng sa pamamagitan po ng yun nga po yung pagbibigay ng mga lupain sa mga walang lupa. Yun po ang kanila, focus nila. So, At pagkatapos yung tuloy-tuloy na kanila hanggang sa kumpiskahin yung malalawak na lupain para ipamudmud sa mga tao. Ganun po ang paano po nila kinukumpiska sa mga may-ari ng lupa? Kumpiskasyon, yun po naman ang sabi nila, kinukumpiskan nila yung mga lupa. Maaari pong ang panila siguro, kakausapin yung may-ari ng lupa, maaaring ganun po siguro ang kanilang kwan, para ibigay na lang doon sa mga taong walang lupa. Ganun, Pero nangyari po ba yan? Sa totoo lang man, sir, wala po namang nangyaring ganun Wala po namang nangyaring ganun Baka naman may nangyari sa iba, sa inyo lang wala. Maaring ganun nga siguro, sir. Pero dito naman sa lugar namin, wala po namang nangyaring ganun May nabalitaan ba kayo dito sa Balbalungaw na nangyaring ganun? Wala, sir. So ano po ang mga propaganda nila at mga pangako nila na kaya kayo suporta sa kanila? Yun po, yung sabi nga nila na unti-unti nating ibababa hanggang totally maalis na yung pagbubwis ninyo sa nagmamayari ng lupa. Ganun po ang talagang kanila. Ibig sabihin kung yung 1 hectare 15 kabans,
Sa susunod na taon, bibigyan na lang ika ng mga 10 kaban, gano'n. Sa susunod uli, mga 7 kaban, gano'n hanggang sa totalin na wala nang ibigay ang magsasaka. Yun po ang panila. So, Mm. ano pa ang isang dahilan at o naka-influensya sa inyo para sumuporta sa kanila o makuha ang loob ninyo? Bali, yun nga po, yung kwan nila sa amin na mga magsasaka. Yun na po yung pinaka focus sa amin na gusto nilang mangyari. Yung nga pong maibigay yung mga lupa na libre sa amin. Ganun po yung naging kwan namin talaga. Siyempre naman, kaming mga magsasaka, gusto namin. Dahil ibibigay na sa amin na libre, gano'n, na hindi naman namin alam na hindi naman pala pwede dahil wala namang katunayan o titulo sa amin. Yun pong naging kwan doon. So noon pong ibig sabihin nakuha na kayo, nagsusuporta na kayo, ano ang naging posisyon ninyo? Naging pwesto, naging katungkulan, gano'n, na supporter, ano na po yun? Ganun po, sumusuport kami sa kanila. So kung anong paraan? Yun nga po, nag-aambag-ambag ang mga magsasaka, gano'n. Para kung yung, hindi naman parati kasi sir kung sakali man na humiling sila, kung wari sa isang buwan, gano'n. Yun po, nag-iipon-ipon ang magsasaka, gano'n, nag-aambag-ambag. Sa pamamagitan nyo, kayo po ang nagkumukuha sa kanila, sa mga barangay, sa mga kababayan nyo? Hindi po, meron pong semi-legal silang ginagamit. Na sila po yung umiikot. Bali, wala po kayong naging katungkulan sa one kundi support, nagsumusuport pa lang kayo. Ganun po. Nung anong mga taon, ibig sabihin, anong specific na taon nung nag-umpisa kayong sumuporta? Dahil mga year 1985 siguro niya. Oo. Mga year 85 na siguro sa nag-umpisa. Ng rally, 85. So ano ang nangyari sa buong barangay ninyo? Nakuha ba nila lahat ng buong barangay? Sa palagay ko, hindi naman lahat siguro sir Dahil kasi yung mga kabarangay naman namin na mga militar ganun, hindi naman nila kayang makakwan yun. O tsaka yung mga ibang kwan pa, Umabot doon sa time na nag-90-10 ang laban. ang laban. Inabot po ba ng 90 tayo ngayon? Ganun po sir ang naging kwan dito. So, masasabi niyo ba na ano po masasabi niyo sa sitwasyon nun lahat o ano? Paano na sumuporta? Ano po masasabi niyo doon? Yung pagkalahatan po na pagsuporta. Ano po sa masasabi niyo? Lahat ba mamamayan dito o ilang persyento mga ganun po ang sumuporta? Dito po sa buong lupaw yan, mga umaabot na siguro, mga 70% po siguro sa buong lupaw na yan. Pero dito sa barangay niyo? Dito, yung ang sabi ni Camry na mga 90% ganun ang naging kwan dito sa barangay namin. So, paano po naging sitwasyon ano na po ang sitwasyon o kalagayan ng Balbalungaw nung sumuporta o naging masa kayo ng NPA? Talaga po ang naging kalagayan po ng barangay nung panahon na yun, talagang medyo takot talaga ang tao. Dahil nga po, siyempre, alam naman namin na ang NPA talaga kalaban ng ating gobyerno. Kami, hindi lang kami kasi sa noon panahon na yun na makapalag dahil wala po naman kaming pwedeng lapitan pa sa panahon na yun
ultimong mga PNP dito sa bayan ng Lupaw, hawak din ng kanyan. Hanggang sa mga politikong taon, hawak din nila. Ano. Kaya yun po, sa panahon na yun, talagang wala po kaming nagawa talaga, kundi naibigay namin lahat ng support sa kanila. Yun po ang naging totoo talaga. So tungkol naman po sa Oo. pamumuhay ninyo nung panahon nila. Ano po nung Ay, mahirap pong buhay namin noon. Talagang kahit hindi mo gustuhin, sir, mapipilitan kang sumunod sa kagustuhan nila. Sakali man po at kahit bumabagyo, kung gusto ka nilang magkaroon ng meeting dyan sa purok na yan, obligado, sir, na pupunta ka, magkiki-meeting. Ano. Kung sakali naman po na hingan kayo, paliwanag niyo mga po yung kung paano kayo nagbibigay. Buwanan ba? Araw-araw? Bali, kung naman, sir, hindi naman totally, dahil kasi kung minsan, madalang po naman na umiikot yung NPA dito. Ang umiikot parati, yung mga legal nila, semi-legal nila, gano'n. Saka na lang po aharap kung talagang may mga problemas na gano'n, na ipapabot ng masa, saka lang gano'n, haharap ang armado. Pero karamihan, sir, talaga, mga semi-legal nila ang umiikot. So, pwede niyo po bang ikwento kung paano po nagbago ng pananaw ang mamamayan dito sa Balbalao? Pwede niyo po bang umpisahan kung paano nagbago? Ay malaki po ang pagbabago ang pananaw ng mga kaparis kong mga kwan dito sa Barangay Balbalungaw dahil po naalis na po yung agam-agam namin na parating ang agam-agam po namin noon na baka kami matiklo ganon ng gobyerno. Iyon po ang malaking kon ngayon pagbabago na kami lantaran na nakikisalamuha sa ating gobyerno at nakikipagtulungan na sa gobyerno. Sa anong taon po nag-umpisa at anong dahilan po? Anong taon o anong dahilan na nabago ang pananaw ng mga kandito? Nito na pong year 2005 noong talagang pumasok na po dito ang kasundaluhan. Nag-umpisa po kayo? Doon na po nag-umpisa ang talagang pakikipagpon namin sa ating gobyerno. So, sa pamamagitan, pwede po niyo bang ikwento kung sino yung nagpunta dito, no? Kung sino namumuna hanggang sa sunod-sunod po? Nung una po, mga kon lang, mga detached lang po sa barangay. Una po dito, pero hawak siguro ni noon, mga Colonel Felicia ay Cayetano. Yung mga nakatitas po dito, una yung 48 IB yata, no? Ano po, ang umpisada. Pagkatapos na pull out na yon, pagkatapos hinalinhan po ng 70%. So, paano po ang ginawa ng 71st IV dito sa pamamagitan? Sino po namumuno pala? Si Lieutenant Cabarrelisa, sir, siya po yung CO. CEO ng Dito po sa 71st. Delta Company. yung Delta. Anong kumpanya po yan? Delta. Delta. 7 ID, parang ganun eh. 7 IV. 71st Infantry Battalion, parang ganun. 71st ID. Oh. Sino po ang pinaka-ulo nila? Yun nga po, si Lieutenant Cabarrelisa, siya po yung CEO ng... So, paano po ang ginawa ng sundalo sa pamumuno ni Lieutenant Cabarrelisa dito? Inassign po nila yung mga ibang tiniente, mga opisyal nila sa bawat barangay. Kaparis po dito sa barangay namin ang na-assign noon na si Second Lieutenant Villamel. Ganun po. Maganda po naman yung approach ng
tenyente na kailangan na makipagtulungan ang taong kabarangay para po sa ikabubuti rin ng tao dito sa barangay na para po mapaalis na natin itong makakaliwang panig. Ganun po ang approach nila. Kaya kung kinakailangan na makipagtulungan kayo sa amin, ganun, pinakamaganda para wala na kayong agam-agam, walang kinatatakutan. Yun po ang approach nila. Kaya ang nangyari po, talagang bigay todo po yung pagkikipagtulungan namin sa kanila. So, Ano po nangyari? Paano po nila natugunan yung mga problema ninyo sa barangay? Problema ng mamamayan o bawat isang mamamayan dito sa barangay Balbalongaw. Paano po nila natugunan yung pangangailangan niyo o problema ninyo dito? Kaparis po nito, nitong pangangailangan po ng mga magsasaka, yan po ang isang naging nila sa amin. Yung natulungan kami, yun pong pagkukuhan ng mga water pump, ganon. Tinuruan kami kung paano yung gagawin namin. Nagpagawa kami ng resolution, ganon, at combined resolution ng barangay para maipabot po sa Departamento ng Agriculture kay Artoria. Yun po yung isang nila, naitulong nila sa amin. Pagkatapos po, yung mga pagtatayo na po yung mga asosasyon o kooperatiba, ganun po, tinuruan din po kami kung ano yung mga pangangailangan para may itayo yung isang kooperatiba o asosasyon. Ganun po ang naging nila sa amin. So, paano naman po nakakatulong ang kooperatiba sa bawat mamamayan dito sa? Sa ngayon po, dahil hindi pa rin po totally malaki po siguro ang may tutulong ang kooperatiba sa kaparis po naming malilit na magsasaka, dahil po ang tinutumbok po namin yung financial support po na pangangailangan po namin dito sa pagsasaka. Kaya yun po ang malaking inasahan namin na makakatulong po sa amin na sa pamamagitan po ng ating kasundaluhan. Sila po yung talagang naglapit sa DA na matulungan ang mga maliliit na magsasaka dito sa buong Lupaw. Ganun po ang kanila. Yung tungkol sa problema po ninyo sa lupa na nagiging ugat ng kahirapan dito sa Balbalongaw, hindi lang dito sa Balbalongaw, kundi po ang Lupaw na sinasabi nyo, paano po nakatulong ang military sa pamamagitan ng judgment o ano yung kumakasyo ng judgment o yung namumunod na si Colonel Feliciano? Paano po sila nakatulong? Bali, ang nangyari po noon, nagpatawag sila doon sa ng DA, pagkatapos dito sa land bank, yung ng land bank, para yung mga titulo ng mga magsasaka na hanggang sa hindi na nagbabayad, naguhulog, malaking tulong po yun, dahil po nabuhay ang kaisipan ng tao, dahil nga po yung ng Intino na huwag nang magbayad, ganon. Kaya ngayon po, yun po ang naging problema ng magsasaka, na talagang hindi nagbayad, pero yun pong naging problema sa land bank. Kaya maganda po at yun po, naimulat nila sa amin na kung hindi namin babayaran talaga yung kabuuan ng aming bayad ng lupa, hindi na mapapasa amin yung lupa talaga. Kaya iyon po ang isang ikinaganda po ng pagtulong nila sa amin. Doon po namin nalaman talaga na hindi pala pwede yung kung kumpiskahin lang na ibibigay sa amin yung lupa, hindi po pala pwede yung gano'n. Katulad ng sinasabi ng... Ano po, ng NPA. Ano po sinasabi nila nun? Yun po, nakukumpiskahin nga daw yung mga lupain para ibudbud sa mga tao. Lupa sa walang lupa, ganun nga po yung kanila eh. Pero naisip nga namin noon na paano magiging amin yung lupa, wala namang kwan sa amin. Yung titulo, wala namang titulo sa amin, paano magiging amin yun?
So, yun po bang ano na yun naging malaking tulong ko saan ba ng mga kababarin ninyo. Ano ba masasabi ninyo? Talaga pong nagagalak kami dahil nga po nalaman po namin yung katotohanan. Na yun palang hinihimok ng NPA sa amin, mga huwad na reformang lupa pala yung kinukuhan sa amin. At doon nga na-attract ang... Dahil nga po ang unang ginawa ng NPA dito sa aming lugar, binuo nila ang magsasaka. Pinangalanan ng PKM magsasaka. Yun po, PKM. PKM magsasaka. Ano? Pambansang katipunan ng magsasaka. Oo. Kaya, ganun po, pambansang katipunan ng magbubukid. Yun po ang ikinon dito sa pinangalan po na organisasyon ng mga magsasaka. PKM. So, yung inorganisang PKM na yun, paano po ito kumikilos nung panahon nila? Bali po, itong mga PKM noon na nagtayo sila ng mga leader, ganun po. Na ang nangyari diyan, yun nga po, pag dumating po ng mobilisasyon, ganun po, nagre-recruit na sila at pinagsasabihan yung mga magsasaka na dumalo at pupunta doon sa agrarian reform ng doon po sa Maynila para yun po idaing na yun palang mga lupa na yan kailangan na po na maibigay ng libre sa magsasaka. Yun po ang naging focus noon. Hihilingin po na talagang ibibigay na lang ng libre, gano'n. So, nag-materialize ba ito? Nag-materialize ba sa yung sinasabi na lang ito? Sir, Nag-materialize ba o natupad ba yung pangako? wala. Wala sir, wala. Wala pong katuparan lahat ng mga programa nila na ikinukuhan dito sa mga magsasaka. Wala pong nangyari. So, magmula po nung na tulungan na kayo ng military, nandiyan ang military sa pamamagitan ni General Feliciano. Ano po ang development o improvement dito sa barangay? Ano po nangyari sa masa? Ay, malaki po ang nagiging improvement po ng aming barangay dahil po, una po, wala na kaming kinatatakutan. Yun po. At pangalawa na po dito, ang masa, yung maliliit na magsasaka dito, nawaswas na po yung tanika lang nakabighis po sa amin. Yun po ang isang kwan namin dyan. Naalis na po yung parang gapos sa amin. Yun po ang naging kwan namin dyan. So, saan na po yung mga NPA ngayon? Yan po ang hindi namin alam dahil ang pagkakalam po namin dito sa bayan namin wala na. Wala na po kaming naririnig, wala na po kaming nakikita. Magmula po nung 2005, wala na po. Hindi na Hanggang sila- sa bali-balita na lang na kapares yung nangyari dito sa Palestina na may nasapat yan, ganun na lang, bali-balita na lang. hindi na po sila nakita na subukan nyo ba o na witness nyo ba na lumapit magmula noong 1995 ay lumapit sila dito ay 2005 2000. na lumapit ba uli sila dito, nag-attempt sila? Wala na sir, magmula noon wala na. Kahit man mga legal nila, mga semi-legal nila, wala na pong... So sa pamamagitan nyo, masasabi nyo po ba na sa buong barangay ninyo na ito ay talagang umayaw na o hindi na sila nagsimpatya sa akin po, pwede ko pong sabihin na talagang lahat po ng mga kabarangay namin dito, talagang ayaw na po talaga. Naranasan po namin ng kahirapan sa pamamagitan nila. Kaya ngayon po, andito na kami, malaya na kami. Kaya wala na po siguro silang maasahan sa amin. So kung ikukumpara nyo noong buhay noon na nandito sila at buhay na ngayon na malaya na kayo, ano po masasabi? Paano nyo may kukumpara? Malaki pong kaibahan po. Dahil po ngayon, talagang malayang malaya na po kami.
nakagagalaw na po kami kahit na ano po yung gawin namin. Andito naman yung mga kaibigan nating mga sundalo makikipagtulungan sa amin. Kaya malaki po ang pagbabago eh. Hindi kapares noon na talagang sila yung namumutawi dito. Wala naman kaming naasahan na tulong sa kanila. Hanggang sa ganun lang po na pangako. Wala po naman. No. Hanggang sa naghihirap din kami, ultimong kakainin namin, may bibigay pa namin sa kanila. Kaya iyon pong malaking pagbabago ngayon. Wala na po kaming agam-agam, wala nang kumukulit sa amin, gano'n. Na kung kinakailangan, kahit na hindi namin kayanin, pinatatawag kami, gano'n. Kaya malaki po yung pagbabago. So, kung halimbawa na, yun nga, naitanong ko rin ito kay Camille. Opo. Kung halimbawa na magkataon ha, malipat ulit ang kasandalihan na nandito na mailayo, mapunta sa may ibang lugar ulit, kayo na naman ulit dito, at halimbawa bumalik sila na akitin o pasamahin ulit sa inyo, kunin kayo, anong masasabi nyo? Wala na po siguro, sir. Wala na. Ano? Talagang sasabihin na lang namin na pwede bang lubayan na ninyo kami dahil buhay po namin nakataya rito. Hindi po biruan itong ginagawa namin ngayon. Gusto na namin ang matahimik na pamumuhay. Siyempre, malakas po yung loob kong sabihin sa kanila. Dahil nga po karanasan na namin na naghirap na kami hanggang sa yung pagtatago namin, halos mapatay pa kami. Yun po talagang yun po ang naging karanasan namin. Kaya wala na kayo rito. Wala na silang muwang sa amin talaga, sir. Kahit na kami po mismo ang lalaban sa kanila kung kinakailangan. Wala na silang muwang sa amin. So kung halimbawa wala na may makita kayong page yan, anong gagawin ninyo? Ay, re-report namin, sir, talaga. I-report nyo Sa militar. Dahil meron pong mga number sila sa amin. Nagbigay po ang number ng kasundaluhan sa amin na in case na emergency o kaya may makita kami, itawag namin sa kanila. Ganun, sir, ang naging kwan namin. So talagang ang buong kayo mismo masasabi ninyong dalawa ni Camille na buong barangay ko talagang Oo, opo, ayaw sir. na talaga. Ayaw na talaga. Hindi lang kami, talagang mismong mga kabarangay namin ang talagang apektado rin, sir, talaga. Dahil halos makasabihin ko sa inyo, halos lahat po ng bahay na pagbasihan ng ng NPA nung panahon na talagang kasagsagan nila dito. Yung nga sabi ni Camille, talagang 90% po talaga. So pagka dumating pala sila, sagot niya pagkain. Ay, lahat po Kung wari maghapon sila dito o magdamag, ikaw ang magpapakain sa kanila. Kung hindi pa dumating siguro, sir, pati nga yung mga bata. Ganun pong naging kalagayan naming mahirap dito. So ano po masasabi niyo ngayon sa mga kabataan na nakasaksi sa dinanas ninyo noon? Ano po masasabi niyo? Paano niyo ito itutuwid ba? Imomultulit? Sa kanang akin po, lalo na po dito sa ating pamilya, sa mga apo ko ngayon, talaga pong ririndahan ko na yan. Na talagang wala silang kinabukasan pag sinagpang nila yung himo ko, kaya pag-uorganisan ng tigalabas na yan, wala na silang aasahan talaga. Hanggang sa hirap talaga. At saka hindi naman namin gustuin, sir, na talagang makapadpad pa sila rito Paano pa sila makapag-recruit dito sa amin? Talagang ayaw na namin talaga sa kanila. In case na malaman namin na andyan sila, talagang i-report na namin yan para may taboy sila. Sir. Kaya yun po ang kung sa amin. Lasting word. Ano ba? Baka mayroon pa kayong may dagdag o baka mayroon pa kayong may dagdag kahit parating nasa hindi lang sa amin, sundaluhan or ano? Bali, ang gusto lang po namin iparating sana sa ating gobyerno na kung yung mga hinaing po namin na maliliit na magsasaka, mabigyan din po sana ng pansin. Kaparis po yung karaingan namin dito na yun nga po, patubig. Dahil pumunta na po ng dito ng NEA, tinignan nila,
talagang pwede po yung patubig namin. Kaya lang po, ang problema po siguro pundo. Kaya ang naging pan nila kernel ngayon, yun nga pong bomba, yung makina na tubo. Ganun po yung naging pan nila. Kaya naging